Sana nakikita niyo ako. Nagluluto ako ngayon eh. Yung mga tira-tirang pagkain ng bisita dito. Pero medyo malinis pa naman siya. Kaya iniinit ko siya ngayon. Kasi dahil mga tira-tira nga siya. Pero pwede pa naman kainin, malinis pa naman siya. Eh yung bisita dito kasi kanina Ilonggo. Baka mamaya maging aswang tayo, di ba? Baka mamaya aswang yung mga yon. Kaya kailangan iinit yung mga binigyan niya ng pagkain para, alam mo na, para safe ba. Ganon kami kapag kami mga Ilonggo nagbibigay sa amin ng pagkain, lalo na kapag hindi na siya mainit. Yun. Ginagawa namin ganon. Ininit namin siya bago namin kainin kasi baka may maging aswang kami. Hindi ko naman guys sinasabi na lahat ng Ilonggo aswang. Yung iba lang naman guys. Kaya iniinit ko ngayon. Tsaka nakaugalian na namin talaga yung gano'n na kapag kami hindi kayo masyadong kilala na tao, kahit nakakilala namin, katulad din namin silang Ilonggo, ginagawa namin, nag-iin talaga ng pagkain. Pero kapag alam namin isang tao, kilala namin, hindi na namin iniinit yung pagkain. Nakain na namin. Natutunan ko lang yun sa nanay ko. Kasi nanay kong pasimo nung ganyan, sabi niya, kapag may nagbibigay sa iyo na initin nyo yung pagkain na bago nyo kainin, sabi ganyan. Kaya hanggang ngayon, daladala ko pa rin yun. Ipapakita ko sa inyo guys yung yung niluluto ko guys. Niluluto ko siya sa non-stick na kawali. Alam nyo kaya ko ito nagustuhan yung non-stick kasi siya kahit hindi ka na gumamit ng mantika, okay na okay siya para sa akin. Kasi nga di ba non-stick, di dumidikit yung pagkain kahit na wait lang, ang hirap. Ang hirap ng balik ko, wait lang. Dito natin siya. Yan. Lumpiang hindi ko alam kung anong tawag yan kasi meron siyang meron siyang ng munggo. Yan. Kahit hindi siya, wala siyang mantika, okay lang siya dumidikit, 'di ba? Tsaka alam ko pag non-stick kasi gamit mo, makakatipid ka sa gas tsaka mantika kasi kahit na mainit kahit na maliit lang yung apoy ng tawag nito ng non-stick, mabilis pa rin to uminit. Mabilis pa rin siya uminit. Magigets nyo ako guys kung gumagamit din kayo ng non-stick. Kasi pinapangarap ko rin yung magkaroon talaga ng non-stick eh. Kasi walang budget about them. Ito kasing non-stick na itong ginamit ko sa sa trabaho naman to ng tatay ko. Nakikigamit lang ako kasi may natira kasi yung bisita na pagkain, tapos iniinit namin dito sa hiniram na namin dito sa trabaho niya. Pero okay lang naman kasi empleyado naman yung tatay ko dito. Kaya okay lang. Basta wag lang sirain, ingatan lang. Hello po daw. Ngayon sa may Portabato, sa may LBC. Sa may LBC ako ngayon. Kasama ko yung kapatid ko tsaka yung tatay ko kasi bibili kami kasi ng ng school supply niya. Kasi malapit na yung pasukan nila. Kaya lalambin lang siya ng school supply. Pero bibili kami sa mamurahin lang. Kasi kapag kasi bumili, mas mahal pa. Tapos ngayon, wala kami sa festival kasi may pinapadalan kasi ng tatay ko ng pera ngayon. Padala niya ng pera yung pinsan ko na sa Cabanatuan. Basta yun, sa lugar na yun. Cabanatuan nata yun. Papadalhan nila. Kasi nga naghihintay na lang sila ngayon.
bumili ng kapatid ko ng notebook, yung may DR na siya. Meron na siyang cover. O ibang design. May cover na yun, tapos 12 pesos yun, yung isang notebook. Mukhang pambata kayo, ibang design ang pinili mo. Yun na namang iba dun eh. Ang hirap kayo mangalkal, tapos siksikan pa yung mga tao. Daming tao kanina dun eh. Kung bumili kayo sa National Bookstore, ang mahal pa. Pero Gusto kung niya lang ang pila. makamura. Hindi, kung gusto nyo ng hindi mabang pila sa National Bookstore. Kasi Ganun din kapag kasi hindi masyadong mahaba kung late na kayo bumili. Kanina habang namimili kami ng kanilang kapatid ko, nahihirapan na kami kasi siksikan talaga yung taong hirap sumiksik. Ang hirap talaga ikot-ikot para maghanap ng notebook. Kasi yung notebook nila, isang pwesto lang talaga yun, ikutan siya. Hindi kayo makasiksik. Kasi no para Sila madayan. Sila? Ito ako sa inyo yung na pamili namin kanina. Wait lang. So, ito yung mga napamili namin kanina. Oh. Diyan na yung binili. Teka. Yan. Yan, bumili kapatid ko. Yan. Sa Magsaysay Bazaar siya. Yan. Kanina lang bibili kami kanina doon nung haba ng pila. Ito naman sa akin naman to. Lalagyanan naman to ng mga ball pen at saka hindi pala ball pen, mga pencil, tsaka eraser, tapos sharpener. 18 pesos lang to. Pencil case siya. Okay. Ay, ano ba? Hindi ko tinignan sa loob pala kanina. Kasala ko lumadampot. Pangit pala sa loob. Medyo may puti-puti. Ayan. Ito naman na pamili ng kapatid ko. Bali nagastos dito. Ito yung mga notebook na to na yarn. Diyan sa Chongsan Bazaar yung na-yarn na. Tapos meron ng plastic cover. 12 pesos na siya. Ito yun. Ayan. 80 sheets siya. Ayan. Pag bumili ka National Bookstore, 20 plus na yung ganyan nila. Tapos, nakabili siya ng 1/4 na paper. 5 pesos lang to isa. Kulang-kulang kanina din yung mga paper nila sa Chongsan Bazaar. Nila kayo na nakabili ng lengthwise at saka crosswise. Kaya nabili lang ito paper. Tapos bumili na rin ng cutter. Ito lang sa bahay kasi may humiram kasi ng cutter sa amin. Tapos nawala nila. Kaya bumili na naman ulit ng cutter para in case na kailangan namin meron. Ito yung mga yung nakalagay na save water. Yung iba nilang notebook nung nakita na merong mga cardo, tapos meron na may ibang ganito, may mga pagpahalaga sa tubig. Yung mga nakalagay tulad ng una, 'di ba? Nakalagay ng una, save water. Ayan. Tapos yung pangalawa naman, save water, save life. Tapos meron pa nalagay, your body is 75% water,
Do not waste your life drop by drop. Yan. Yan. Meron pang isa about naman sa basura, kung paano mag-recycle. Yung una, yan save the world, be eco-friendly. Tapos meron nakalagay sa baba, reduce, tapos reduce, tapos sunod reuse, tapos pangatlo recycle. Meron pang isa, make everyday Earth Day. Halos lahat ng ata ng Tulo Earth, ganun yung mga salita. Yan. Yan, 4 na notebook, puro ganun. Ay, 5 pala. Yung isa ito naman, clean energy. Tapos bumili rin siya ng ito, baka kailangan nila sa math. Yan. Kasi minsan kasi mga teacher nagpapa-requirements kasi sila minsan sa gantong notebook. Nakalimutan ko anong tawag dito. Yan, dito may sulat yung pinapasulat sa ng teacher mo sa math. Mga numbers, mga tutor, ano. Basta tukol sa math. Tapos yung ganito naman na alcohol, dadalhin naman niya to sa school. Tapos yung ganitong gunting na may design, may iwan na dito sa bahay. Ayan. Kapag magkakat ka kasi meron siyang design, parang pa-zigzag. Parang ganyan Ayan. Tapos tissue naman. Ayan. Dalhin yun sa school kasi baka mamaya bigla siyang wala siya na lang tissue yun. Ayan. Tapos yung iba dito. Tulad nito. Sa bahay naman to. Pag maglilinis kami ng tenga, kailangan merong oil. Ayan. Johnson talagang yung nagamit namin. Minsan baby flu kung walang Johnson. Ayan. Tapos ito naman blue. Ayan. Tapos pencil na Mongol naman. Ayan. Kasi kailangan to, diba, kapag magdo-drawing kayo, lalo na sa mape na subject nyo, diba? Merong ganun pa drawing. Tapos ball pen. Ito pang sulat ng black. Pang sulat to. Ito naman yung red. Pagkakalam ko pag sa red talaga, yun yung ginagamit pang check ng mga tamang sagot. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos, yung last naman ay highlighter. Ito. Yan lang. Ito ako ngayon sa Burnham. Saan narinig niyo ako? Hi guys, saan narinig niyo sana ako? Dito ako ngayon sa Burnham. Kakahatid ko lang kanina ng kapatid ko sa school nila kasi first day of school nila ngayon. Nahirapan pa kami kaya na maghanap apindal pa kami kanina kasi yung pan kasi ng second year hanggang third floor yun. Tapos
Tapos ang hirap pang hanapin namin kanina. Nakailang balik kami. Tapos sabi ko sa kanya, nung nahirapan na kami naghanap, sabi ko, baka mangyari na naman ng first year ka kasi hanap kami ng hanap ng custom niya. Pabalik-balik kami, hindi namin nakita. Tapos ginawa namin, ang ginawa namin, nakinig na lang kami sa dun nga sa flag ceremony nila. Kasi nung time na yun, kasi kapag nagpapa-enroll mo, kasi pag nagpapa-enroll kasi ikaw, magbibigay sila sa yung parang paper yon. Tapos alit lang siya na paper, tapos may nakalagay dun kung anong section ka para alam mo. Tapos sa kanya wala yung section nila, pero may hawak naman siyang paper. Tapos kaya pala nalaman na lang namin nung last year. Nalaman namin nung last year yung paling kanila tawag nito, alam na namin sa flag ceremony na wala pala yung section nila, wala silang classroom kasi daw nabusan daw sila. Tapos ang ginawa ngayon ng teacher nila, yung mga teacher doon, kunwari section nila doon, hindi ko sabihin kung section niya dati, kunwari section niya dati ng consideration, tapos yun, wala yan doon, wala silang classroom pero meron silang section. Tapos ang ginawa, yung consideration na yun, yung ginawa nila, hinati-hati nila yun. Tapos yung kapatid ko, wala siyang naging classmate nung grade 6 siya ng elementary, pero may naging classmate siya na naging classmate niya nung grade 4, mga ganon. Tapos ngayon may mga classmate, tapos yun na, tapos ngayon yung mga classmate niya ng first year, mga lalaki, wala siyang kaibigan ngayon na parang close friend niya. Wala siyang close friend na naging classmate niya ngayon. Meron siya mga classmate siya nung ngayong second year siya, meron na siyang classmate na nakuha na tawag nito na basta na lalaki pero isa lang. Tapos nung grade 6 naman siya, yung kaibigan niya nung grade 6, classmate niya ngayong second year. Yung classmate niya na yun nung grade 6 saka nung ngayong second year na siya, yung nanay niya kilala ng parents ko nun, kilala ng parents ko. Tapos yung ate nun, naging classmate ko nung grade 4 ako nun. Yun. Tapos mabait din yun Tapos sabi nga ng kapatid ko, kapag kami pera daw yun, 500 yung nagawa daw nun, nililibre daw yun yung kapatid ko. Tapos nung nag-birthday siya, inimbita na naman yung kapatid ko nung birthday niya. Di ba swerte? Tapos yun nga. Tapos ang aga ko gumising kanina, baling tulog ko lang 3 hours. 3 hours lang yung tulog ko kasi. Tapos nagising ako 4 o'clock in the morning kasi nagluto pa ako. Baling luto ko 1 oras, parang ganun. Tapos ng mga alas 5 nakakain na kami. Kung napapansin nyo yung headband ko, ito bago lang to, kahapon lang binili. Ang mahal-mahal. Masyado nga ako inspired kay kay Nia. Punod kayo ng sa Nia. Yan, kasi diba si Nia doon may sa mga headband na ganito. Tapos si Ate Debbie, nagkuto Ate Debbie kasi bilhin sa kanya ng nanay niya na headband na ganito, 50 pesos lang sa Divisoria. Ito binili ko lang to sa Porta Vaga kahapon ng linggo. Magkano? 150. Mahal-mahal.
Tapos yung mga damit doon, mura din. Parang pang Divisoria din yung mga damit nila. Pero hindi kakapalan yung mga damit. Pero magaganda. Maninipis na siya na tela. Tapos ano pa ba yung kwento ko? Tapos yun sa school ngayon ng kapatid ko na dati nag-aaral ako doon, daming pinagbago doon. May mga bagong building na ngayon doon. Ganyan. Dati nung second year ako noon, sa harapan ng harapan ng building namin noon. Wala kaming as in yung closer na kaharap na mga classroom noon. As in wala. Ngayon meron ng bagong building. Yung building na yun, kasama pala ng first year. Tapos sabi ko, ang dami na pala ng first year, sabi ko. First year pa lang sa 2 building na. Di ngayon 3 building na. Isama na natin yung bagong building. 3 na. Tapos ako ngayon, inuubo ako ngayon. Gusto kong bumili ng kalamansi ngayon eh. Nung isang araw naman, sinisipon ako. Tapos nag-iiba na yung boses ko. Pero kahit na sinisipon ako, parang wala lang sa akin. Tapos dito ako yung sabay na may nakaupo ako. Sa bahay, pag ganito, tahimik dun sobra. Pero kapag andun ako, may pa-sound kami. Sabay na tinitira namin, lang yun eh. Kaya magpa-sound ka, yung TV naririnig siya. Yun yung lake. Yan o. Yun. Kapag umaga namin, marami lang exercise. Sa inupan ko kasi ngayon kabilaan kasi mayroong mga halaman. Tapos mayroong 3 honeybee na umaaligid-aligid sa mga halaman. Sinisipsipatan na yung katas. Yun na lang daw kinakagat. Nalala ko dati sa bahay dati sa pinagtitirahan namin dati, meron kasi honeybee dun. Tapos nitirahan kasi ng honeybee dun sa may bandang kwarto nila mama nun. Tapos meron nakapasok sa screen na na honeybee, tapos kinagat yung kapatid ko sa mata na maga. Buti na lang yung honeybee dito sa magkabilan, hindi ako nililipar kagatin. Buti na lang busy sila sa ginagawa nila.